Ang walang tigil na pagbuhos ngang ulan sa labas ng napakalaking bintana ay tila nakikidalam hati sa nahihingalong pag-asa sa dibdib ni Clara. Madilim ang kalangitan sa ibabaw ng Dasmariñas, isang eksklusibo at tanyak na komunidad sa Makati kung saan nakatira ang mapamilyang mayayamang tila hindi naabot ng anumang unos. Ngunit sa loob ng malapalasyong bahay ng mamaasawang nangalakal ng mamahaling alahas, isang kakaibang uri ng bagyo ang kasalukuyang nananalasa. Ito ay bagyong walang dalang hangin o tubig, kundi purong put, pang-alipusta at kawalang awa. Nakadapa si Clara sa makintab na sahig na gawa sa pinakamahal na kahoy na inangkat pa mula sa malayong probinsya. Ang kanyang mananginginig na kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang basang-basahan. Kanina pa siyang madaling araw naglilinis, nagluluto, at nagsisilbi. Ngunit sa paningin ng kanyang biyenan na si Doña Rosa, siya ay palaging kulang, palaging marumi, at palaging walang silbi. Naramdaman ni Clara ang pangingimay ng kanyang matuhot, ngunit mas matindi ang kirot na gumagapang sa kanyang dibdib. Isang malakas na sipa ang tumama sa tagiliran ni Clara, dahilan upang mapadaing siya at mapakagat sa kanyang labi. Nang mag-angat siya ang paningin, bumungat sa kanya ang mukha ni Doña Rosa na namumula sa galit, ang mga matangang matanda, na pinalamutian ng makapal na pampaganda at mamahaling mga alahas, ay nanlilisik na parang sa isang mabangis na hayop. Wala kang kwentang babae, palamunin, patay gutom. Ang boses ni Doña Rosa ay parang matatalim na patuloy na umihiwas sa natitirang dignidad ni Clara. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag mong gagamitin ang basahan na iyan sa sahing sala? Gusto mo bang sirain ang kahoy na mas mahal pa sa buhay mo at sa buwang angkan mo? Isang linta, iyan ka, isang linta na kumakapit sa yaman ng anak ko. Yumuko lamang si Clara, pinipigilan ang mga luhang nakbabadiyang tumulo. Araw-araw, ito ang kanyang nararanasan. Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang kanyang kabataan, ang nga panahong malaya siyang tumatakbo sa malalawak na hardin nang walang inaalalang panghuhusga. Naalala niya ang kanyang tunay na ama, ang pagmamahal nito at ang babala nito bago niya piniling magpakasal kay Mateo. Binalaan na siyang kanyang ama na ang mataong nasisilaw sa salapi ay madalas na nabubulag sa tunay na halagang pagkatao, ngunit pinili niyang magbingi-bingihan. Pinili niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao, nagpanggap bilang isang simpleng ulila mula sa probinsya, sa pagnanasang makahanap ng lalaking magmamahal sa kanya ng tapat at walang halong interes sa kanyang yaman at kapangyarihan. Inakala niyang si Mateo ang lalaking iyon. Inakala niyang ang mamatatamis na salita nito noong sila ay magkasintahan pa lamang ay sapat na upang maging matibay na haligi ng kanilang pagsasama. Ngunit nasaan si Mateo ngayon? Dahan-dahang lumingon si Clara patungo sa gawing hagdanan. Nakatayo roon si Mateo, ang asawang pinangakuan siya ng wagas na pag-ibig sa harap ng dambana. Nakapamulsa ito, malamig ang mamata, at walang kahit anong bakas ng awa sa mukha. Nakatingin lamang ito sa kanya habang patuloy siyang minumura at sinasaktan ang sarili nitong ina. Walang salitang lumabas sa bibig ng lalaki. Walang pagtatanggol, walang pagdamay. Ang katahimikang iyon ni Mateo ang pinakamasakit sa lahat. Tila ito isang mabigat na bato na dumagan sa puso ni Clara. Dumudurok sa anumang pag-asa na baka sakaling may natitira pang pagmamahal ang lalaki para sa kanya. Mateo, humihikbing bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay halos mapatit dahil sa pihati. Mateo, maawa ka. Tulungan mo ako. Wala akong ginagawang masama. Sinusunod ko naman ang lahat. Imbes na lumapit at yahon siya sa pagkakalugmok, umiwas lamang ng tingin si Mateo. Hinarap nito ang kanyang ina at nagsalita sa tonong tila nayinip. Hayaan niyo na iyan, Mama. Aksaya lang sa oras ang pagtatalo. Paalisin niyo na kung gusto ninyo. Nakakasawa na rin ang mukha niyang araw-araw kong nakikita. Wala namang pakinabang, hindi pa makapagbigay ng anak. Parang gumuho ang buong mundo ni Clara. Ang masalitang iyon ay naging hudyat ng pagkawalan ng huling sinulit na nag-ugnay sa kanyang puso at kay Mateo. Namatay ang lahat ng ilusyon. Namatay ang pag-ibig. Ang lalaking akala niya ay kanyang tagapagtanggol ay isa rin palang duwag na sunod-sunuran sa layaw ang ina. Sa sandaling iyon, ang kanyang luha ay tumigil sa pagpatak. Ang nanginginig niyang makamay ay unti-unting tumigil. Isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanyang pagkatao, isang lamig na mas matindi, pa sa ulan sa labas. Hindi na nagsayang ng oras si Doña Rosa. Mabilis itong yumuko, hinawakan ng mahigpit ang mahaba at itim na buhok ni Clara, at walang awang hinila ang dalaga patayo.
Napasigaw si Clara sa matinding sakit. Pakiramdam niya ay naalis ang kanyang anit mula sa kanyang bungo. Kinalatkat siya ang matanda habang patuloy na nagmumura. Ang mga sapatos ni Doña Rosa ay lumilihang nakakakilabot na tunog sa sahig habang si Clara ay walang laban na nagpapadala sa lakas ng matanda. Diyan ka nababagay, sa labas, sa putikan, kasama nga basurahan. Huwag na huwag ka nang babalik sa pamamahay na ito. Wala kang dalang swerte, puro ka kamalasan, lumayas ka. Binuksan ng mga kasambahay ang malaking pintuan na gawa sa mabigat na kahoy. Walang sinuman sa kanila ang nagtangkang tumulong. Nakayuko lamang sila, takot na madamay sa galit ng kanilang amo. Sa isang malakas na tulak, inihagis ni Doña Rosa si Clara palabas. Bumaksak si Clara sa basang semento ngang malawak na bakuran. Agad siyang binasa ngang malamig at malakas na ulan. Ang kanyang manipis na damit ay dumikit sa kanyang malamig na balat. Narinig niya ang malakas na paglagapak ng malaking pintuan. Kasunod ang tunog ng gakandadong isinasara. Pinalayas siya. Itinapon na parang isang sirang laruan na wala ng pakinabang. Dahan-dahang bumangon si Clara mula sa putikan. Napuno ng dumi ang kanyang makamay at tuhod. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at basang-basa, nakaharang sa kanyang muha. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin upang sulyapan ang malaking bahay na minsang naging kulungan niya, wala ng bakas ng kahinaan sa kanyang mamata. Wala ng luha. Wala ng pagmamakaawa. Ang tanging makikita roon ay isang kalmadong put, isang nag-apoy na determinasyon na matagal niyang ibinaon upang magpanggap na mahina. Tinahak niya ang mahabang daanan palabas ng bakuran, sinasalubong ang hagupit ng hangin at ulan. Bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa kanyang presensya. Paglabas niya ng malaking tarangkahan, naglakad siya patungo sa isang madilim na bahagi ng kalsada sa ilalim ng isang malaking puno ng acacia. Sa hindi kalayuan, tila nahihintay ang isang napakalaking itim na sasakyan. Walang anumang ingay ang makina nito, ngunit bakas ang yaman at kapangyarihan ng sinumang nagmamay-ari nito. Nang makita si Clara na papalapit, agad na bumukas ang pintong super. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, nakasuot ng maayos at formal na barong, ang nagmamadaling lumabas dala ang isang malaking payong. Halos takbuhin ng lalaki ang distansya upang masilungan lamang ang dalaga. Patawad po sa pakahuli ko, Senyorita Clara, magalang at may halong pag-alalang wika ng laki habang nakayuko. Hindi po namin inaasahan na abot sa ganito ang sitwasyon. Hindi umimik si Clara. Pumasok siya sa loob ng sasakyan na nag-alok ng init at ginhawa. Nang may sara ang pinto, kinuha niya mula sa isang tagong bulsa ng kanyang damit ang isang maliit na telepono na tanging piling tao lamang ang nakakaalam ng numero. Pinunasan niya ang tubig sa screen at pinindot ang nag-iisang numero na nakarehistro rito. Ilang segundo lamang ang lumipas bago may sumagot sa kabilang linya. Isang boses na puno ng autoridad, boses ng isang lalaking ginagalang at kinatatakutan sa buong bansa. Tapos na ba ang iyong paglalaro sa putikan, anak ko? Tanong ng boses. Malamig ngunit may itinatagong labis na pag-alala para sa kanyang kaysa isang anak. Ama, kalmadong sagot ni Clara habang nakatingin sa madilim na bintana kung saan pilit na bumubuhos ang ulan. Ang Clara, ang anak ng punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman na kinikilala ng lahat, ay nagising na mula sa kanyang pagkakahimbing. Tama kayo, ama. Walang puwang ang awa sa taong walang kaluluwa. Tapos na ang aking pagpapanggap. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng kanyang ama. Kung gayon, oras na upang ipaalala natin sa kanila kung sino ang tunay na may hawak ng batas. Ano ang una mong nais gawin? Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa eksklusibong komunidad na iyon, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Doña Rosa at Mateo kapag nalaman nilang ang babaeng itinapon nila sa basurahan ay may kakayahang durugin ang kanilang buong angkan sa loop lamang ng isang gabi? Ang pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila sumasabay sa pag-ikot ng tadhana. Tumingin si Clara sa bintana. Pinagmamasdan ang managtataasang gusali na unti-unting lumiliit habang sila ay bumibiyahe patungo sa isang tagong lugar sa lungsod ng Quezon. Ang ulan ay naging mahinang ambon na lamang. Ngunit ang lamig na nanunuot sa kanyang mabuto ay hindi nagmula sa panahon kundi sa napakaitim na nakaraan na iniwan niya sa bahay ni na Mateo. Habang kausap ang kanyang ama sa telepono, unti-unting bumalik ang tikas sa kanyang nga balikat. Hindi na siya ang Clara na nakayuko, ang Clara na tagapunas ng sahig. Siya si Maria Clara de los Santos, ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Pilipinas.
Bukas na bukas din, sisimulan natin ang pagiba sa kanilang kaharian, maring sabi ng kanyang ama sa kabilang linya. Ngunit gusto kong ikaw ang magbigay ng unang hagupit. Ano ang plano mo? Kumuhang malalim na hininga si Clara. Ang pinakamahalaga sa babaeng iyon ay ang kanyang kayabangan, ama. Ang kanyang negosyo ngang maantigong alahas na ipinagmamalaki niya sa buong alta sosyedad. May gaganaping isang malaking subasta sa susunod na linggo sa isang tanyak na bulwagan sa Maynila. Inaasahan niyang mabebenta ron ang isang napakabihirang kwintas na galing pa sa Europa upang isalba ang palubok nilang kumpanya. Gusto kong harangin ang padalang iyon sa daungan ng aduana. Narinig niya ang mahinang tawa ng kanyang ama. Isang napakadaling utos, anak. Bago pa sumikat ang araw, nasa kamay na natin ang kwintas na iyon. Ano pa? Gusto kong padalhan ng imbitasyon si Mateo, malamig na duktong ni Clara. Isang imbitasyon mula sa pinakamalaking kumpanya ng pamumuhunan na matagal na nilang sinusubukang lapitan. Gusto kong isipin nilang pinagpapala sila mula nang palayasin nila ako. Gusto kong itaas sila sa pinakamatayok na ulap bago ko sila ibagsak sa pinakamatigas na lupa. Makalipas ang isang oras, pumasok ang kanilang sasakyan sa isang naglalakihang tarangkahan na gawa sa purong bakal. Bumungat sa kanya ang isang palasyong napapaligiran ng nagwardiyang armado. Pagkababa niya, sinalubong siya nga hanay nga, magasambahay na nakayuko ng may labis na pagalang. Isang matandang babae, ang kanyang yaya na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ang lumapit at agad siyang binalot ng makapal at mainit na kumot. Umiyak ito nang makita ang pasa sa kanyang pisngi at ang dumi sa kanyang damit. Wala na iyon, yaya, malumanay na sabi ni Clara habang pinupunasan ang luha ng matanda. Hindi na muling dadapo ang makamay nila sa akin. Kinabukasan, sumikat ang araw na tila walang nangyaring bagyo. Sa bahay ang pamilya ni Mateo, nagising si Doña Rosa na napakaganda ang gising. Nakasuot ng seda na bata de banyo, naglakad siya pababa ng hagdan habang inuutusan ang magkasambahay. Wala na ang presensya ni Clara na palaging sumisira sa kanyang araw. Pakiramdam niya ay naging dalisay ang hangin sa kanyang pamamahay. Mateo, anak, tawag niya sa anak na kasalukuyang umiinom ng kape sa mahabang hapagkainan. Nakipag-ugnayan na ba sa iyo ang makinatawan mula sa aduana? Kailangang, may labas na ang kwintas bago magbiyernes. Iyon ang mahihing sentro enehating subasta. Kapag nabenta natin iyon sa magabanyagang mamumuhunan, hindi na natin kailangan pang mangutang sa bangko. Tumango si Mateo, ngunit may bakas ng puyat at pagkabalisa sa kanyang mga mata. Opo, mama. Naipadala ko na ang pabuya sa mga opisyal doon. Sigurado akong makakalabas iyon ngayon. Napatingin si Mateo sa bakanteng upuan sa dulong ng mesa. Ang upuang iyon ay palaging nakalaan kay Clara kahit na hindi siya madalas pinapayagang sumabay sa kanila. May kung anong kirot siyang naramdaman, isang konsensya na pilit niyang nilalabanan. Inalala niya ang itsura ng kanyang asawa kagabi habang kinakalatkat ito palabas, ngunit mabilis niyang ipinilig ang kanyang ulo. Tama ang kanyang ina, si Clara ay isang pabigat lamang. Kailangan niya nga asawang may pagmamalaki, mayaman, at may koneksyon, hindi isang uli lang lumaki sa ampunan gaya ng pagkakakilala nila rito. Habang nag-usap ang mag-ina, biglang pumasok ang kanilang pinakamatagal na katiwala. May bitbit itong isang itim na sobre na may selyo ng ginto. Kakaiba ang kaba sa dibdib ng katiwala nang iabot niya ito kay Mateo. Gino, may nakpadala po nito. Isang mensahero mula sa pangkat ng mga negosyantang matagal niyo nang sinusubukang kausapin. Agad nanalaki ang mamata ni Mateo at Doña Rosa. Pinunit ng lalaki ang sobre at binasa ang laman. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa kanyang muha. Mama, nakatanggap tayo ng imbitasyon. Ang pinakamalaking kumpanya ng pamumuhunan sa Asya ay dadalo sa ating subasta. At hindi lang iyon, nais nilang makaroon ng pribadong hapunan kasama tayo upang pag-usapan ang pagbili ng karamihan sa ating maari-arian. Napahalahak si Doña Rosa. Sinasabi ko na nga ba, ang babaeng iyon lang talaga ang malas sa pamilyang ito. Tingnan mo, kakaalis niya lang, bumubuhos na ang swerte sa atin. Ihanda niyo ang pinakamagandang kasuotan, Mateo. Ipapakita natin sa kanila na tayo ang pinakamayaman sa buong komunidad. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay naudlot nang tumunok ang telepono ni Mateo. Ang numero ng pinuno ng daungan ang nakita niya. Nakangiti pa rin si Mateo nang sagutin niya ito. Inaasahang ibabalita ang pagdating ng kanilang mahalagang alahas. Subalit sa unang salita pa lamang ng nasa kabilang linya, unti-unting nawala ang ngiti ni Mateo.
Namutla ang kanyang mukha at halos mabitawan niya ang telepono. Tumayo siya, nanginginig ang mangga kamay, at napatingin sa kanyang ina na takang-taka sa kanyang reaksyon. Anong nangyari? Tanong ni Doña Rosa, biglang nakaramdam ng matinding kaba. Mama, nanginginig na sagot ni Mateo. Ang kwintas, ang natauhan natin sa daungan. Hinuli silang lahat ng nga ahente ng gobyerno kani-kanina lang. At ang kwintas, kinumpiska ito ng walang anumang paliwanag. May nagutos daw mula sa kataas-taasang hukuman na siyasatin ang lahat ng ating kargamento dahil sa hinalang pagpupuslit at pandaraya sa buwis. Bumaksak ang panga ni Doña Rosa, imposible iyan. Nagbayad na tayo. Sino ang may lakas ng loob na banggain ako? Sa eksaktong sandaling iyon, sa isang mataas na palapak na isang husali, nakatayo si Clara habang pinakmamasdan ang buong lungsod. Nakasuot siya ng isang mahaba at pulang manipis na damit na nagpapatingkad sa kanyang kaputian. Ang kanyang buhok ay maayos at nag-umapaw sa kagandahan. May hawak siyang isang kopita ng alak. Isang tauhan ang lumapit sa kanya at yumuko. Senyorita, nagawa na po ang inyong inutos. Hawak na po natin ang kargamento at nakarating na rin sa kanila ang imbitasyon. Ngumiti si Clara. Isang ngiting kasing lamig ng yelo. Magaling. Ihanda niyo ang aking sasakyan. Dadalo ako sa subasta bukas. Gusto kong makita kung paano mamamalimos ng awa ang mga taong nagtapon sa akin sa putikan. Bago pa man makasagot ang kanyang tauhan, muling tumunok ang telepono sa ibabaw ng kanyang mesa. Nang makita ni Clara kung sino ang tumatawag, bahagyang kumunot ang kanyang Hindi ito ang kanyang ama. Ito ay isang numerong matagal na niyang ibinaon sa limot, isang tao mula sa kanyang nakaraan na nangakong hindi na muling magpapakita sa kanya. Bakit siya tumatawag ngayon sa gitna ng kanyang pahihiganti? Matagal na nakatitik si Clara sa umiilaw na telepono. Ang numerong iyon ay pagmamay-ari ni Elias, ang lalaking naging unang tagapagtanggol niya, bago pa man siya pumasok sa magulong buhay ni Mateo. Si Elias ay isang tapat na tauhan ng kanyang ama na ipinadala sa malayo upang mag-imbestiga sa isang lumang kaso na may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang tunay na ina. Nangingini ang kamay na sinagot ni Clara ang tawag, pilit pinapakalma ang kanyang nagunahang pahinga. Senyorita Clara, ang boses ni Elias ay mabigat at pagod, tila galing sa isang mahabang paglalakbay na walang pahinga. Patawad ko ngayon lamang ako nakipag-ugnayan. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa kwintas na pilit inilalabas ni Doña Rosa sa aduana. May mga bagay silang pilit itinatago sa nakaraan. Bumilis ang tibok ng puso ni Clara. Ang kanyang makuko ay bumaon sa palat sa sobrang higpit ng kanyang hawak sa telepono. Anong mayroon sa kwintas na iyon, Elias? Akala ko ba ay isa lamang itong antigong alahas mula sa Europa na binili nila upang isalba ang kanilang negosyo mula sa pagkalugi? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Elias mula sa kabilang linya. Nagsinungaling sila, senyorita. Ang kwintas na iyon ay hindi binili, ninakaw iyon, at hindi iyon galing sa Europa. Iyon ang mismong kwintas na suot ng inyong ina noong gabi na siya ay pumanaw ng kahina-hinala. Si Doña Rosa ang may pakagagawan ng pakawalan nito, at ngayon ay ibebenta niya ito upang iligtas ang kanyang sariling yaman at pangalan sa lipunan. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Clara. Ang maala-alang matagal na niyang ibinaon upang takasan ang sakit ay biglang nagbalik na parang rumaragas ang baha. Ang maputla at duguang mukha ang kanyang ina, ang nawawalang alahas na tanging pamanasana sa kanya bilang tagapagmana. Ang galit na nararamdaman niya para kay Doña Rosa ay hindi na lamang simpleng put dahil sa pang-aabuso. Naging isa itong naglalagablap na apoy na humihingi ng dugo at hustisya para sa yumaong ina. Wala na siyang balak magtira ng awa. Huwag mong hahayaang makapasok sa bulwagan ang kwintas na iyon bilang kalakal nila. Elias, mariing utos ni Clara. Ang boses ay naglalaman ng matinding lamig na kayang magpatayo ng balahibo ng sinumang makakarinig. Dalhin mo iyon sa akin ngayong gabi rin. Isusuot ko iyon bukas sa mismong harapan ng matandang hukluban na iyon at ipapamukha ko sa kanya na ang makasalanan niya ay sisingilin na. Samantala, sa mansyon ng de la Cruz, balisa at hindi mapakali si Mateo. Kanina pa siya pabalik-balik sa paglalakad sa kanilang malawak at tahimik na sala. Ang maopisyal na dati nilang nababayaran sa pamahalaan ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag at pakiusap. Ang kwintas na inaasahan nilang magliligtas sa kanilang dangal ay nananatiling hawak ng batas ng walang malinaw na dahilan. Huwag kang mag-alala, Mateo.
pampalubak-lup na sabi ni Doña Rosa habang walang pakialam na inaayos ang kanyang mamahaling bestida na gawa sa pinong sutla. Kahit wala ang kwintas bukas, dadalo ang pinakamalaking namumuhunan sa Asya. Kapag nakita nila ang ating mga ari-arian at ang ganda ng ating pamamalakat, tiyak na bibilhin nila ang ating kumpanya. Wala nang makakapigil sa ating muling pag-angat. Tayo pa rin ang pamilya de la Cruz na tinitinggalan ng lahat. Sana nga mama, dahil kapag hindi natin nakuha ang puhunan na ito, bukas din ay lilitaw na ang mapatong-patong nating utang sa bangko. Mawawala ang bahay na ito, mawawala ang lahat ng pinahirapan ng ating mga ninuno. Bakas ang matinding takot sa nanginginig na boses ni Mateo, ngunit pilit niyang pinasigla ang sarili. Inayos niya ang kanyang kurbata at tumingin sa malaking salamin. Naisip niya na wala na si Clara na palaging nagpapaalala ng kanyang kahinaan. Malaya na siya upang maging isang tunay na makapangyarihang lalaki na hindi kailangan ng asawang probinsyana. Sumapit ang kabing na inaabangang paktitipon at subasta sa isang tanyak na bulwakan sa tabing dagat na Maynila, ang buong paligid ay napapalamutian ng makumikinang na kristal na ilaw at mga sariwang bulaklak na inaangkat pa mula sa ibang bansa. Dumating sina Doña Rosa at Mateo lulan ng kanilang magarang sasakyan. Naglalakat sila sa pulang alpombra ng may taas noong pagmamalaki, kumakaway sa mga tanyak na tao, mga negosyante, at mga politiko na naroroon. Gusto nilang ipakita sa lahat na ang pamilya de la Cruz ay hindi natitinak ng anumang balibalita ng pagkalugi o pagkasira. Pagpasok nila sa loob ng bulwagan, inalalayan sila na matauhan patungo sa unahang upuan na nakalaan para sa nga panauhing pandangal at pangunahing nagbebenta. Ngunit napansin ni Doña Rosa na ang pinakagitnang upuan, ang pinakamarangyang pwesto sa buong silid na napapaligiran ng magwardiya, ay may nakalagay na nakareserba para sa pinuno ng malaking kumpanya ng pamumuhunan na hinihintay nila. Nandito na kaya ang ating tagapagligtas? Bulong ni Doña Rosa kay Mateo, hindi may tago ang labis na pananabik sa kanyang matatalas na mata. Kailangan natin siyang makausap at makuha ang kanyang pabor bago pa man magsimula ang pagbebenta ng mga alahas. Hindi pa man nakakasagot si Mateo, biglang namatay ang mga pangunahing ilaw sa buong bulwagan. Isang malakas at dramatikong musika ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang lahat ng mamaingay na panauhin ay biglang tumahimik at napatingin sa malaking hagdanan sa gitna ng entablado. Dahan-dahang bumukas ang dalawang malalaking pinto sa itaas. Isang babae ang dahan-dahang humakbang pababa. Nakasuot siya ng isang napakarangyang itim na damit na kumikinang sa ilalim ng nag-iisang nakatutok na ilaw. Ang kanyang paglalakat ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Bawat hakbang ay tila nag-utos ng paggalang mula sa lahat ng matang nakatingin sa kanya. Sa kanyang makinis na lig ay nakasabit ang isang napakakinang at pamilyar na kwintas, ang mismong alahas na matagal nang hinahanap ng batas at ang huling pag-asa ng pamilya de la Cruz upang hindi mabaon sa utang. Napatayo si Doña Rosa, nanlalaki ang mamata at nanginginig ang buong katawan na tila nakakita ng multo. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng kanyang sariling paningin. Ang kwintas na pinagnakawan niya mula sa isang patay maraming taon na ang nakalipas, paanong napunta ito sa lig ng babaeng iyon? At nang tuluyang malinawan ang muhangang magandang babae sa ilalim ng ilaw, pakiramdam ni Mateo ay tila biglang tumigil ang pag-ikot ng buong mundo at nawalan siya ng hininga. Ang babaeng tinitingala at hinahangaan ng lahat ng pinakamayayaman sa silid na iyon, ang kinatawan ng kumpanyang magliligtas sana sa kanila mula sa kahirapan, ay walang iba kundi si Clara. Ngunit bakit nakangiti ng napakalamig si Clara habang nakatingin ng diretso sa mga nanalaking mata ni Doña Rosa? At anong nakakakilabot na lihim ang ibubunyag ng kwintas na iyon sa harap ng buong lipunan na tuluyang magpapabagsak sa matanda ngayong gabi rin? Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng marangyang bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat ng naroroon. Walang sinuman ang nagtangkang magsalita o gumalaw. Ang tanging naririnig ay ang mabagal at mahinang pagtunong ng takong ni Clara habang siya ay pababangang malaking hagdanan. Ang bawat hagbang niya sa makapal na pulang alpombra ay tila pag-ukit ng lapida para sa pamilya de la Cruz. Ang liwanag ay nakasunot lamang sa kanya. Pinatitingkat ang kagandahang matagal niyang itinago sa likod ng malumang damit at basahan. Nakapako ang paningin ni Mateo kay Clara. Pakiramdam niya ay tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Para siyang binuhusan ng pinakamatigas na yelo, hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang sariling nga mata. Ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng tinitinggala ang mga pinakamakapangyarihang negosyante sa buong bansa,
ay ang mismong babaeng sinaktan at pinadirihan niya kagabi lamang. Tiningnan niya ang makinis nitong balat, ang mamahaling damit, at ang nakakabulag na kinangang kwintas sa lik nito. Sa isang iglap, ang kanyang takot ay napalitan ng isang nakakasukang uri ng kasakiman. Naisip niya na kung ang babaeng ito ay ang inaasahan nilang tagapagligtas at siya ay asawa nito, ibig sabihin ay sa kanya rin ang lahat ng yaman nito. Ligtas na sila, buhay pa ang kumpanya niya. Sa kabilang banda, ang natuhot ni Doña Rosa ay tila naging halaya. Napakapit siya ng mahigpit sa braso ni Mateo, ang kanyang kuko ay halos bumaon sa balat ng kanyang anak. Ang muhangang matanda ay namutla na parang isang bangkay. At ang kanyang mata ay nanlalaki sa matinding sindak habang nakatitik sa kwintas na suot ni Clara. Nakilala niya iyon. Hinding-hindi niya makakalimutan ang hugis ng madiamante at ang malaking pulang bato sa gitna nito. Iyon ang mismong alahas na ninakaw niya mula sa duguang lig ng isang nahihingalong babae maraming taon na ang nakalipas. Nang makarating si Clara sa pinakagitna ng entablado, sinalubong siyang ng tagapagdaloy ng palatuntunan. Yumuko ang lalaki ng may labis na paggalang at inabot sa kanya ang mikropono. Kinuha ito ni Clara at humarap sa mga panauhin. Isang malamig at mapagmataas na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may taglay na kapangyarihang nagpatahimik sa lahat ng bulungan sa paligid. Ako ay lubos na nagagalak na makadalo sa pagtitipong ito. Inaasahan ko na marami tayong mapag-usapang negosyo ngayong gabi. Ngunit bago ang lahat, nais kong tawagin dito sa entablado ang mga pangunahing nagbebenta para sa subastang ito. Doña Rosa de la Cruz at Mateo de la Cruz, maari ba kayong umakyat dito? Nais kong marinig mismo sa inyo ang kasaysayan ng maalahas na inyong ipinagmamalaki. Nagpalakpakan ang mapanauhin, inakala nilang ito ay bahagi lamang ng programa. Pilit na hinila ni Mateo ang kanyang ina na nanginginig at halos hindi may kilos ang mapaa. Umakyat sila sa entablado na parang mapresong naglalakad patungo sa bitayan. Nang makaharap nila si Clara, mabilis na lumapit si Mateo at pilit na inabot ang kamay ng dalaga. Clara, asawa ko, anong ginagawa mo rito? Pabulong ngunit may diing tanong ni Mateo, ang kanyang mata ay nagmamakaawa ngunit may halong pag-utos. Halika na, sumama ka na sa akin. Ayusin natin ito sa bahay. Hindi gumalaw si Clara. Tiningnan niya lamang ang kamay ni Mateo na nakahawak sa kanyang braso. Dahan-dahan niyang inalis iyon na parang isang maduming insekto. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong bulwagan nang itapat niya ang mikropono sa kanyang bibig. Asawa, malamig na tanong ni Clara, sapat na lakas upang marinig ng lahat. Nakakamali ka ng pagkakakilala sa akin, Ginoong de la Cruz. Ang babaeng kilala mo bilang Clara, ang ulilang pinagsilbihan kayo at ginawa ninyong alipin, ay namatay na kagabi sa gitna ng ulan nang palayasin ninyo siya sa inyong pamamahay. Nagsimulang makbulungan ang mga tao sa bulwagan. Ang mga mamahayag at mga litratista ay mabilis na nagtaas ng kanilang mga kamera upang kunan ng larawan ang nagaganap na eskandalo. Namula ang mukha ni Mateo sa sobrang hiya. Pilit niyang tinatakpan ang malenteeng kamera ngunit napakarami nila. Huwag kang gumawa ng gulo rito, Clara, nanggagaliting bulong ni Doña Rosa, pilit na ibinabalik ang kanyang tapang kahit na nanginginig ang buong katawan. Hindi mo alam kung sinong kinabangga mo, sisirain ko ang buhay mo. Ngumiti si Clara at humakbang palapit sa matanda. Paano mo sisirain ang buhay ko, Doña Rosa, gamit ang mapekang ari-arian ng inyong kumpanya na matagal nang nakabaon sa utang? O gamit ang maantigong alahas na hindi naman talaga sa inyo? Itinaas ni Clara ang kanyang kamay at itinuro ang kwintas na suot niya. Tiningnan niya ang buong madla. Mga binibini at Gino, narito kayo ngayon upang bilhin ang pinakamahal na alahas na inaalok ng pamilya de la Cruz. Ngunit bago niyo ilabas ang inyong mapera, nais kong pakinggan ninyo ang isang kwento. Ang kwintas na ito ay hindi galing sa Europa. Ito ay isang pamanang pagmamayari ng isang tanyak na pamilya dito sa bansa. 20 taon na ang nakalipas. Isang babae ang naging saksi sa pagkamatay ng may-ari ng kwintas na ito sa isang malagim na aksidente sa daan. Imbes na tumulong, ninakaw ang babaeng iyon ang alahas mula sa walang buhay na katawan. Ginamit ito upang magtayong sariling negosyo at namuhay sa marangyang buhay na galing sa kasakiman at dugo. Tumingin si Clara ng tuwid sa mga tani Doña Rosa. Ang matanda ay tila nawalan ng hininga, sunot-sunot ang pag-iling habang umiatras. Sinisiraan mo ako, tili ni Doña Rosa. Ang kanyang boses ay basak at desperado, bali ang babaeng iyan. Huwag kayong maniwala sa kanya, isa siyang patay gutom na nagpapanggap.
Mag-abantay, paalisin ninyo siya. Walang lumapit na bantay. Sa halip, bumukas ang pinto sa gilid ng entablado at lumabas ang isang matipunong lalaki na nakasuot ng formal na barong. Ito ay si Elias, at sa kanyang likuran ay sumunot ang mahigit 10 alagad ng batas na armado at may dalang maposas. Nakagulo ang mapanawhin. Umayos ng tayo si Clara at tiningnan ang mag-ina na ngayon ay tila madaga na naipit sa sulok. Hindi ako nagpapanggap, Doña Rosa. Ako ang nagising mula sa mahabang pagpapanggap, mariing wika ni Clara. Ipapakilala ko ng formal ang aking sarili sa inyong lahat. Ako si Maria Clara de los Santos, angkay sa isang anak at tagapagmanangang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. At ang kwintas na suot ko ngayon ay ang mismong alahas na ninakaw mo mula sa aking yumaong ina. Nang marinig ang pangalang de los Santos, tila gumuho ang buong mundo ni Mateo. Ang pamilyang de los Santos ang pinakamakapangyarihang angkan sa buong kapuluan. Hawak nila ang batas, ang hustisya, at ang pinakamalalaking negosyo. Napagtanto niyang ang babaeng ginawa nilang basurahan ay ang mismong reyna na matagal na nilang sinusubukang lapitan. Napaluhot si Mateo sa harap ng maraming tao. Ang kanyang maluha ay nagsimulang tumulo. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Clara. Eksakto kung paano nakaluhod at nagmakawa si Clara sa kanila kagabi. Patawarin mo ako, Clara, humahagulgol na pakiusap ni Mateo. Hindi ko alam, nakamali ako, asawa mo ako, bigyan mo akong isa pang pagkakataon. Mahal kita, Clara, parang awa mo na. Tiningnan lamang siya ni Clara mula sa itaas. Ang kanyang mamata ay walang kahit anong bakas ng awa. Tapos na ang oras ng pagmamakaawa, Mateo. Dinala ko na sa hukuman ang mapapel para sa pagpapawalang bisang ang ating kasal, kasama ang mapatunay ngang pananakit at pang-abuso ninyo. Wala ka nang makukuha sa akin, kahit isang kusing. Nilapitan ng maalagan ng batas si Doña Rosa. Pilit na nagpupumiglas ang matanda, sumisigaw at nakmumura habang isinusuot sa kanyang mapulso ang malamig na posas. Basak na basak ang kanyang pagmamalaki. Sira na ang kanyang pangalan sa buong lipunan. Ang lahat ng mapanauhin ay nakatingin sa kanila ng may pandidiri. Nararamdaman ni Clara ang unti-unting pagaan ng kanyang dibdib. Nakuha na niya ang hustisya para sa kanyang ina at sa kanyang sarili. Ngunit habang kinalatkat ng nga pulis ang nakwawalang si Doña Rosa, biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na kalabok mula sa pangunahing pintuan ng bulwagan. Bumukas ito ng malakas na tila sinira mula sa labas. Isang lalaking nakasuot ng makapal na itim na Amerikana ang pumasok. Ang kanyang mukha ay may malaking peklat na tumatawid mula sa noo hanggang sa pisngi. Kasunod niya ang ilang kalalakihang may bitbit na mabibigat na armas na agad itinutok sa mga alagad ng batas. Natahimik ang buong paligid at napuno ngang kilabot. Nang makita ni Doña Rosa ang lalaki, biglang nawala ang kanyang maluha at napalitan ito ngang isang nakakakilabot at baliw na ngiti. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo ako bibiguin, General, paus na bulong ni Doña Rosa. Napakunot ang nuni Clara at naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tiningnan niya si Elias at nakita niya ang matinding pamumutla sa mukha ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Sino ang lalaking ito? At anong lihim ang dala niya na may kakayahang patigilin maging ang batas na pinanghahawakan ng pamilya de los Santos? Ang malamig na hangin na pumasok mula sa sirang pintuan ay nakdala ng amoy ng pulbura at panganib. Ang buong bulwagan, na kanina lamang ay puno ng pagkamangha at panghuhusga, ngayon ay nilamon ng matinding takot. Walang sinuman ang nagtangkang huminga ng malakas. Ang maarmadong kalalakihan na pumasok ay mabilis na pinaligiran ang buong paligid. Ang kanilang mabaril ay nakatutok ng walang pag-alinlangan sa mapanauhin, sa mapulis, at higit sa lahat, kay Clara. Sa gitna ng tensyon, ang lalaking may paklat sa mukha ay naglakad patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mabibigat na sapatos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Ang kanyang mata, nakasinglamik at talim ng patalim, ay nakatitik lamang kay Clara. Ngunit hindi si Clara ang unang nagsalita. Mabilis na humakbang si Elias at iniharang ang kanyang malapat na katawan upang protektahan ang dalaga. Ang kamay ni Elias ay palihim na gumapang sa kanyang baywang, handang bumunot ng armas anumang oras. General Valderrama, mababa at may babalang boses na sabi ni Elias. Wala kang jurisdiksyon sa lugar na ito. Ang mautos na dala namin ay nakmula mismo sa kataas-taasang hukuman. Wala kang karapatang manghimasok dito. Isang nakakakilabot na halahak ang pinakawalan ng lalaki na tinawag na General Valderrama. Ang kataas-taasang hukuman ay may kapangyarihan lamang sa mga taong sumusunod sa batas, Elias.
Ngunit alam nating dalawa na sa mundong ginagalawan natin, ang baril at bala ang tunay na batas. Kumpas lamang ng kanyang kamay at mabilis na pinalibutan ng mga armadong tauhan ng general ang mga pulis. Sa dami at sa klase nga nilang mga armas, alam ngang nga alagad ng batas na isang maling galaw lamang ay makakaroon ng madugong patayan na uubos sa buhay ngang mga inosenteng sibilyan sa lupngang bulwagan. Wala silang nagawa kundi ibaba ang kanilang mahawak na posas at umatras ng dahan-dahan. Nang makita ito ni Doña Rosa, ang kanyang takot ay mabilis na napalitan ng labis na kayabangan. Tinabik niya ang pulis na nakahawak sa kanya at naglakad patungo sa likuran ng general. Ang kanyang muha ay baliw na nakangiti, tila isang demonyong nakawala sa hawla pagkatapos makatikim ng pagkatalo. Akala mo ba, Maria Clara, ay ganoon-ganoon na lamang ang pagbagsak ko, mapang-asar na sabi ni Doña Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa halong galit at tuwa. Matagal na akong naghahanda para sa araw na ito. Alam kong darating ang oras na hahabulin ako ng iyong pamilya dahil sa kwintas na iyan. Kaya bago pa man mangyari iyon, humanap ako ng kakampi na kayang pantayan ang kapangyarihan ng iyong ama, wala kang laban sa amin. Bahagyang itinulak ni Clara si Elias sa gilid. Hindi siya pinalaking ang kanyang ama upang magtago sa likod ng ibang tao. Tiningnan niya ng tuwid ang general. Nakita niya ang purong kasamaan sa mamata nito, ang uringang kasamaan na pumapatay ng walang natitirang konsensya. Ano ang kailangan mo sa akin, General? Matapang na tanong ni Clara. Pilit pinapatatak ang kanyang boses kahit na ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kaba. Kung pera ang hinihingi ng matandang iyan bilang kapalit ng kanyang kaligtasan, walang halaga ang makakapagbayad sa makasalanan niya, siya ay mabubulok sa kulungan. Hindi ako pumunta rito para sa pera, senyorita, malamig na sagot ni Valderrama habang dahan-dahang umaakyat sa entablado. At lalong hindi ako narito para iligtas ang walang kwentang matandang iyan na walang ibang ginawa kundi mangloko. Pumunta ako rito para bawiin ang isang bagay na matagal na dapat napasa akin. Isang bagay na hindi nagawa ng matandang iyan 20 taon na ang nakalipas dahil sa kanyang pansariling kasakiman. Napatingin si Clara kay Doña Rosa at nakita niyang biglang namutla ang matanda. Umatras si Doña Rosa, tila hindi inaasahan ang sinabi ng kanyang kinikilalang kakampi. 20 taon na ang nakalipas, patuloy ng general. Ang boses ay sapat na malakas upang marinig ng lahat sa bulwagan. Ibinayad ko sa matandang iyan ang malaking halaga upang kunin ang isang kwintas mula sa isang babaeng kinailangan kong ipapatay sa isang aksidente sa kalsada. Ngunit imbes na ibigay sa akin, itinago niya ito, ginamit bilang puhunan upang magsimulan ng negosyo. At pinaniwala akong nawala ito sa tuluyan sa pinangyarihan ng sakuna. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Clara. Ang kanyang pahinga ay naging mabigat na tila may nakadagan na malaking bato sa kanyang dibdib. Ang masalitang binitawan ng general ay parang matatalas na ita na paulit-ulit na itinusok sa kanyang puso. Ang pagkamatay ng kanyang ina ay hindi isang simpleng aksidente dahil sa madulas na kalsada. Hindi lamang ninakawan ng matanda ang kanyang ina ang maalahas at dignidad. Bahagi ito ang isang mas malaki at mas malagim na plano. Pinaslang ang kanyang ina ng sinasadya, at ang halimaw na nagutos na patayin ang ina na labis niyang minamahal ay mismong nakatayo sa kanyang harapan. Nanginig ang buong katawan ni Clara sa pinahalong labis na kalungkutan at pinakamatinding put na nararamdaman niya sa buong buhay niya. Tiningnan niya si Mateo na nakaluhod pa rin sa malamig na sahig sa gilid ng entablado. Basang-basa ng sariling luha at pawis dahil sa matinding takot para sa sariling buhay. Wala itong ginagawa upang ipagtanggol ang kanyang sariling ina o siya na minsan nitong naging asawa. Nakita ni Clara kung gaano kawalang kwenta ang pamilyang inalayan niyang kanyang panahon at pagmamahal bilang isang huwat na alipin. Ibigay mo sa akin ang kwintas na iyan, Maria Clara, utos ni Valderrama. Itinuon ang matalim na atensyon sa makintab na alahas na nakasabit sa makinis na liengeng dalaga. Hindi ang madiamante ang kailangan ko, kundi ang maliit na teknolohiya na nakatago sa loop mismo ng malaking pulang bato. Naglalaman iyon ng mga dokumento at lihim na kayang magpabagsak sa akin at sa marami pang matataas na opisyal ng gobyerno na kasama ko sa sindikato. Iyan ang dahilan kung bakit kinailangan kong patayin ang iyong ina. Dahil nalaman niya ang sikreto ko at balak niyang ibigay ito sa iyong ama. Automatikong napahawak si Clara sa pulang bato. Ang huling pamana ng kanyang ina ay hindi lamang isang magandang alahas upang ipagmalaki sa lipunan, kundi isang napakahalagang ebidensya na kayang maglinis sa bulok na sistema ng kanilang bansa. Ito ang dahilan kung bakit nagbuwis ang buhay ang kanyang ina. Umiling si Clara,
humugot ng malalim na hininga, at buong tapang na umatras ang isang hakbang palayo sa general. Hindi mo makukuha ito sa akin ng buhay. Matigas at punong-puno ng galit na wika ni Clara. Babayaran mo ang ginawa mo sa ina ko. Titiyakin ko na mabubulok kayo sa pinakamalalim na hukay ng impyerno. Tumawa ng malakas ang general, isang tunog na umalingaw-ngaw sa buong kisame. Inaasahan ko na iyan ang isasagot mo, anak ng punong mahistrado. Matapang, palaban, at matigas ang ulo, gaya mismo ng iyong ina. Ngunit hindi mo naisip na bago ako pumunta rito at magpakilala sa buong madla, siniguro ko muna na hawak ko ang pinakamahalaga at pinakamalakas mong baraha. Bumaling ang general sa kanyang ngatauhan sa ibaba at sumanyas gamit ang daliri. Mabilis na naglabas ng isang maliit na makina ang isang tauhan at inabot ito sa general. Isang screen ang umilaw. Iniharap ng general ang aparato kay Clara. Nang makita ni Clara ang video na kasalukuyang nagaganap sa screen, parang hiniwa ang kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga at hindi siya makasigaw sa sobrang gulat. Ipinapakita sa madilim na video ang pamilyar at malaking palasyo ng kanyang ama sa Quezon, ngunit hindi na ito ligtas. Puno ito ngang walang buhay na katawan ng kanilang nga tapat na guwardiya sa sahig. At sa gitna ng malaking sala kung saan sila madalas mag-usap, nakatali sa isang matigas na silya ang kanyang ama, ang makapangyarihang punong mahistrado. May malaking sugat ito sa ulo na nagdudugo, at may nakatayo sa likuran nito na nakatutok ang isang malaking baril sa mismong sentido NG matanda. Mayroon kang 5 segundo, Maria Clara, malamig na bulong general habang inilalapit ang muha sa dalaga. Ibibigay mo ang kwintas sa akin at hahayaan mo kaming umalis ng mapayapa kasama ang matandang magnanakaw na ito o manunod ka ng live ngayong gabi habang pinapasabong ng tauhan ko ang utak ng iyong pinakamamahal na ama. Ano ang pipiliin mo? Isa, malamig at mabagal na pagbibilang ng general. Ang bawat numero ay parang mabigat na bato na ibinabagsak sa dibdib ni Clara. Tinitigan ni Clara ang maliit na makina na hawak ng tauhan ng general. Nakita niya ang pagtuloeng dugo mula sa noeng kanyang ama. Ang kanyang ama, ang matapang at hindi natitinak na haligi nga hustisya na palagi niyang hinahangaan, ay nakayuko ngayon at walang kalaban-laban. Tumingin sa kabilang linya ang matanda, tila nakikita ang kanyang anak, at marahang umiling. Huwag, anak, mahinang bulong kanyang ama na halos hindi na marinig, huwag mong ibigay sa kanila. 2, duktong ng general. Ang ngiti sa kanyang maalabi ay punong-puno ng kasamaan. Nakikita mo ba kung paano unti-unting naubusan ng dugo ang matandang iyan? Isang utos ko lang, sasabog ang ulo niya at pipinturahan ng kanyang utak ang maganda at mamahaling pader ng inyong palasyo. Tumingin si Clara kay Elias na nakatayo sa kanyang tabi. Nakakuyom ng napakahigpit ang makamaw ng matapat na tauhan. Tagaktak ang pawis sa nito at may namumungluha sa mga mata dahil alam nitong wala silang magagawa. Kapag bumunot ng baril si Elias upang unahan ang general, siguradong ulanan sila ng balangang, nakapaligid na armadong tauhan, at tiyak na papatayin din ang punong mahistrado sa kabilang linya. Sila ay naipit sa isang napakaliit at madilim na sulok ng walang matakbuhan. 3. Sa gilid ng entablado, narinig ni Clara ang mapang-asar at malutong na tawa ni Doña Rosa. Nakita mo na ang sinasabi ko, Maria Clara. Sinasabi ko na nga ba, hanggang diyan ka lang. Akala mo ba talaga mananalo ka sa akin dahil lang sa anak kang ang isang mahistrado? Isa kang duwak, tulad ng ina mong mabilis mamatay sa kalsada. Kahit kailan ay mananatili kang talunan sa paningin ko. Napapikit si Clara. Ang masalita ni Doña Rosa ay parang lason na sumusunok sa kanyang pagkatao. Nais niyang sakalin ang matanda. Nais niyang iparanas dito ang lahat ng hirap at pang-abusong sinapit niya. Tiningnan din niya si Mateo na nakadapa pa rin sa sahig, nakatakip ang makamay sa tainga at umiyak na parang isang batang takot na takot, wala itong silbi. Walang lakas ng loob na ipagtanggol kahit ang sariling dignidad. 4. Ang daliring general ay tumaas, handa nang sumanyas sa kanyang tauhan sa kabilang linya upang kalabitin ang gatilyo. Tama na, humihikbing sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay nabasak at umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Ibibigay ko na sa iyo. Ibibigay ko ang kwintas. Pakawalan mo lamang ang aking ama, nagmamakaawa ako. Isang matagumpay na halahak ang pinakawalan ng general. Inilahat niya ang kanyang malapat at magaspang na palat patungo sa dalaga. Isang napakatalinong desisyon, senyorita. Mas pinili mo ang buhay kaysa sa isang walang kwentang pahihiganti. Ibigay mo na sa akin. Dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang nanginginig na makamay patungo sa kanyang batok,
hinawakan niya ang malamig na kadena ang kwintas, ang pamana ang kanyang ina. Ang tanging susi upang mabigyan ng hustisya ang pagpaslang dito at mapabagsak ang isang buong sindikato na sumisira sa bayan. Maraming taon siyang nagtiis. Nagpanggap siyang ulila, nagpakasal sa isang duwag, at nagpaalipin sa isang sakim na matanda para lamang makarating sa sandaling ito, ngunit wala siyang pagpipilian. Hindi niya kayang ipagpalit ang buhay ng kanyang nagisang ama para lamang sa nakaraan. Kinalas niya ang kwintas, ang malamig at mabigat na alahas ay nahulog sa kanyang palat. Pumikit si Clara, ang kanyang maluha ay nagunahang tumulo sa kanyang napisngi. Inihakbang niya ang kanyang paa palapit sa general, handa nang isuko ang lahat. Ibibigay na niya ang huling barahan na mayroon siya. Ngunit bago pa man dumapo ang alahas sa palat ng general, isang napakalakas na putok ng baril ang yumanik sa buong paligid. Napasinghap ang lahat. Automatikong napayuko si Clara at pumuwesto si Elias sa kanyang harapan upang sanggahin ang anumang bala. Ngunit walang baril na pumutok sa loob ng bulwagan, nawala ang ngiti ni Valderrama. Sabay-sabay silang napatingin sa maliit na larawan mula sa makina. Doon nakmula ang tunog ng putok. Sa kabilang linya, nakita nilang duguang bumagsak sa sahig ang tauhan ng general na kanina lamang ay nakatutok ang baril sa ulong ng punong mahistrado. May malaking butas ang dibdib nito. Nabitawan ng isa pang tauhan doon ang hawak nitong makina dahil sa gulat. Kaya ang tanging nakikita na lamang nila ngayon sa larawan ay ang mamahaling kisama ng palasyo at ang bahagi ng malaking pinto. Narinig nila ang sunod-sunod pang putok ng baril sa kabilang linya, kasunod ang ngadaing at pagbagsak ng matauhan ng general. Mabilis at walang awang pinabagsak ang lahat ng bantay na inihanda ni Valderrama doon. Pagkatapos ng ilang sandaling nakakabinging katahimikan, may mahakbang ng mabibigat na sapatos na papalapit sa makina na nakahandusay sa sahig. Isang malaking kamay na may suot na itim na guwantes ang pumulot dito. Iniharap nito ang lente sa kanyang sarili. Isang muha ang lumitaw sa larawan. May takip ang ibabang bahagi ng muha nito gamit ang isang itim na tela. Ngunit ang matatalim nitong mamata, na may bakas ng matinding galit, ay tumagos sa paningin ng general. Masyado kang nakmamadali at nagtitiwala sa iyong nga tauhan. Valderrama, wika nga laki sa kabilang linya. Ang boses nito ay napakalalim, paos, at nakakapangilabot. Hindi ba tinuruan ka na huwag kang papasok sa bahay ngang may bahay nang hindi ka nakpapaalam? Lalo na kung ang bahay na iyon ay binabantayan ko. Napaatras ang general, bakas ang matinding gulat at bigla ang takot sa kanyang mukha. Namutla siya na parang nakakita ng isang nilalang na matagal na niyang ibinaon sa hukay. Ang kanyang makamay na kaninang naghihintay sa kwintas ay biglang nanginig. Buhay ka? Nanginginig na bulong ng general, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Paanong buhay ka pa? 20 taon na ang nakalipas nang sunugin namin ang inyong sasakyan. Mabilis na binawi ni Clara ang kanyang kamay at mahigpit na itinago ang kwintas sa kanyang dibdib. Napakapit siya sa braso ni Elias, litong-lito sa mga nangyayari ngunit biglang napuno ng labis na pag-asa. Sino ang mahiwagang lalaking ito na nagawang ubusin ang mga tauhan ng general sa loob lamang ng ilang segundo? At anong madugong lihim mula sa nakaraan ang nakatakda nitong singilin ngayon mula sa takot na si Valderrama? Ang buwang bulwagan ay tila uminto sa paginog. Ang tanging naririnig ng hat ay ang mabigat at nahahapong pahinga ni General Valderrama habang nakatitik sa gumagalaw na larawan sa maliit na aparato. Ang lalaking may takip sa muha, na may nakakakilabot na mga mata, at tila isang multong bumangon mula sa pinakamalalim at pinakamadilim na hukay ng kanyang nakaraan. Ang kamay ng general na may hawak na baril ay unti-unting bumaba, nanginginig at nawalan ng lakas. Sino ka? Namamaos at nanginginig na tanong ng general, pilit tinatago ang takot na unti-unting lumalamon sa kanyang tapang. Imposible ang naiisip ko. Patay na siya. Nakita ko mismo kung paano nilamon ng apoy ang sasakyan ninyo sa ilalim ng bangin. Walang sinuman ang makakaligtas sa ganoong klaseng sakuna. Isang mapait at malamig na tawa ang umaling-aungaw mula sa aparato. Dahan-dahang hinila pababangang mahiwagang lalaki ang itim na telang nakatakip sa kanyang ibabang mukha. Nang tumambat ang kanyang kabuuan, napasinghap ang ilang matatandang panauhin sa bulwagan na nakakakilala sa kanya. Ang kalahating kanyang mukha ay puno ng malalalim at nakatakot na peklat ng pagkasunog, isang walang hanggang parusa na iniwan ng apoy. Ngunit ang kabilang kalahati kanyang mukha, kahit may edad na, ay nagtataglay ng pamilyar na tikas. Ako nga, Valderrama, wikang lalaki. Ang boses ay mabigat at punong hinanakit. Si Gabriel.
ang tapat na tagabantayng pamilya de los Santos. Ang lalaking inakala mong naging abo 20 taon na ang nakalipas. 20 taon akong nagtagos sa dilim. Tiniis ang hapdingang ngalapnos sa aking balat at namuhay na parang isang anino. Hinintay ko ang araw na ito. Hinintay ko ang araw na magiging masyado kang tiwala sa sarili mo at lalabas mula sa iyong pinagtataguan. Lumingon si Gabriel at inalalayan ang punong mahistrado na tumayo. Kahit may dugo sa noo, ang ama ni Clara ay nanatiling matikas at buang dangal. Tumingin ang matanda sa aparato, ang kanyang mamata ay nag-apoy sa galit ngunit may lambing nang magtama ang kanilang paningin ni Clara. Anak, ligtas ako, malumanay na sabi ng punong mahistrado. Matagal na naming pinlano ni Gabriel ang araw na ito. Alam naming gagamitin ka nga sindikato upang makuha ang ebidensya. Kaya hinayaan namin silang isipin na hawak nila ang sitwasyon. Huwag mong ibibigay ang kwintas. Iyan ang tanging susi upang mabigyan ng hustisya ang iyong ina at malinis ang ating bayan sa matulad nila. Pagkatapos ay bumaling ang punong mahistrado sa general. Ang boses nito ay umalingaw-naw na parang kulok. Tapos na ang paghahari mo sa dilim, Valderrama, wala ka ng kawala. Habang nag-usap tayo, napaligiran na ang hukbong sandatahan na tapat sa Republika ang buong bulwagan. Wala kang matatakbuhan. Ang lahat ng makasabwat mo sa labas ay hawak na ang batas. Nang marinig ito, tila gumuho ang mundo ng general. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng purong gulat at pagkalito. Lumingalinga siya sa paligid. Naririnig na niya ang tunok ng mapaparating na sasakyan ng masundalo at ang masirena na pilit bumabasak sa tahimik na gabi ng Maynila. Naisip niyang naisahan siya. Ang lahat ng kanyang pinahirapan, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay mawawala sa isang iglap dahil sa isang pagkakamali. Sa matinding kaba at pagkabalif, ibinagsak ng general ang aparato sa sahig at tinurok ito gamit ang kanyang mabigat na sapatos. Ang galarawan enigra punong gimaestrado at ni Gabriel ay nawala. Ngunit si ang gipanganibi sa lubi enigrami buwagan ay lalo lamang gitumingji. Nalilisik ang mamatang general nang bumaling siya kay Clara. Kung babagsak man siya, sisiguraduhin niyang hindi mabubuhay ang nag-isang ebidensya laban sa kanya. Kunin niyo ang kwintas, patayin silang lahat. Walang ititirang buhay. Umuungal na utos ng general sa kanyang naarmadong tauhan. Sa isang iglap, sumiklap ang kaguluhan sa loob ng mahaling bulwagan. Nagsigawan ang mga panauhin. Ang mga bilyonaryo at kilalang tao na kanina lamang ay nagmamalaki sa kanilang mga kayamanan ay ngayon nakukumahok na magtago sa ilalim ng mga mesa at upuan. Ang mga baso ng alak ay nabasak sa sahig, ang mga sariwang bulaklak ay natapakan, at ang pulang alpombra ay naging saksi sa matinding gulo. Hindi naaksaya ng panahon si Elias. Nang makita niyang inaangat ng pinakamalapit na tauhan na general ang baril nito, mabilis siyang sumugot. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Elias, tumama sa kamay ng kalaban at nagpalipat sa armas nito palayo. Agad niyang hinablot ang kwelyo ng lalaki at ginamit itong panangga nang maksimulang magpaputok ang ibang matauhan. Ang ngabala ay tumama sa mga haligi at salamin ng bulwagan, nagpaulan ng matatalas na bubog sa paligid. Takbo, senyorita, magtago ka. Sigaw ni Elias habang nakikipagbuno sa dalawa pang armadong lalaki. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at kasanayan sa pakikipaglaban upang pigilan ang sinumang magtangkang lumapit kay Clara. Hawak ng mahigpit ang kwintas sa kanyang dibdib. Tumakbo si Clara patungo sa likuran ng malaking entablado upang humanap ng masisilungan. Ang kanyang mahaba at pulang damit ay nahagip ng isang matulis na kahoy, ngunit hindi niya ininda ang pagkapunit nito. Ang mahalaga ay maprotektahan niya ang huling pamanangang kanyang ina. Habang nakakagulo, nakita niya si Doña Rosa, ang matanda, na kanina ay nag-aastang reyna. Ngayon ay gumagapang sa sahig na parang isang basang daga. Walang pakialam si Doña Rosa sa sinuman, tinutulak ang mataong nakaharang sa kanyang daan, pilit na hinahanap ang pinto palabas. Ang kanyang mamahaling damit ay puno ang dumi at bubok, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang muha ay puno ang matinding takot. Mama, hintayin niyo ako. Umiyak na tawag ni Mateo, sinusundan ang kanyang ina. Ang lalaking inakala ni Clara na magiging haligi ng kanyang tahanan ay ngayon walang ipinagkaiba sa isang batang uhaw sa proteksyon. Ngunit bago pa man makalabas ang magina, napansin ni Mateo si Clara na nagtatago sa likod ng makapal na kurti ng entablado. Isang itim na ideya ang pumasok sa isip ng duwag na lalaki. Naisip niya na kung makukuha niya ang kwintas at maibibigay ito sa general, baka sakaling iligtas sila nito at bigyan ng pabuya. Kahit sa gitna ng panganib,
ang kasakiman ng pamilya de la Cruz ay patuloy na nangingibabaw. Imbes na tumakbo palabas, dahan-dahang gumapang si Mateo patungo kay Clara. May nakita siyang isang nabasak na boteng alak sa sahig. Pinulot niya ang matalim na bahagi nito at itinago sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang papalapit sa babaeng minsang inalayan niya ng pekang pagmamahal. Sa kabilang banda, nakita nga general na nahirapan ang kanyang mga tauhan dahil sa husay ni Elias at sa nakakagulong mga tao. Alam niyang wala na siyang maraming oras bago pumasok ang mga sundalo. Binunot niya ang kanyang sariling baril, isang malaki at itim na armas na kumitil ng napakaraming buhay. Hinanap ng kanyang matatalim na mata ang pulang damit ni Clara. Nang makita niya ang laylayan ng damit sa likod ng kurtina, isang walang awang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naglakat siya palapit, hindi inaalintana ang mga nagliliparang bala at nakakagulong mga tao. Tinutok niya ang kanyang baril ng diretso sa direksyon ng kurtina. Clara, sigaw ng general, ang boses ay nangingibabaw sa ingay ng bulwagan. Hindi ka makakatakas sa akin. Kung hindi mapapasa akin ang nakatago sa kwintas na iyan, sisiguraduhin kong wala ring ibang makikinabang. Makakasama mo na sa impyerno ang ina mong Pakialamera. Samantala, hindi namamalayan ni Clara ang paglapit ng general dahil ang buong atensyon niya ay naagaw ni Mateo na biglang sumulpot sa kanyang harapan. Puno ng dugo ang mga kamay ng kanyang dating asawa. Ang mukha nito ay baluktot dahil sa labis na desperasyon. Ibigay mo sa akin iyan, Clara. Nanggagaliting bulong ni Mateo, itinaas ang matalim na basak na bote at akmang itatarak sa braso ng dalaga. Akin na ang kwintas. Kapag ibinigay ko iyan sa general, bubuhayin niya kami. Mamamatay ka rin naman, ibigay mo na sa akin. Napaatras si Clara, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi kapanipaniwalang kataksilan na nakikita niya. Kahit sa huling sandali, sarili pa rin nito ang inisip ng lalaki. Umiling si Clara at buong tapang na tiningnan si Mateo sa mamata. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa ibigay sa makamay mo ang buhay ng bayan, Mateo. Matigas na sagot ni Clara. Ngunit bago pa man makalapit si Mateo, biglang nahawi ang makapal na kurtina. Tumambat sa kanilang harapan ang general, nakatayo at walang pag-aalinlangang nakatutok ang baril ng diretso sa dibdib ni Clara. Walang awa sa mamata ang general, puro lamang pagkauhaw sa dugo. Wala ng oras upang tumakbo si Clara. Wala ng oras upang humingi ng tulong kay Elias na kasalukuyan pa ring nakikipaglaban sa kabilang panig ng entablado. Nakulong si Clara sa pagitan ng matalim na salamin ni Mateo at ng nakamamatay na baril ng general. Paalam, anak ng mahistrado. Malamig na bulong ng general at walang pag-atubiling kinalabit ang gatilyo. Isang napakalakas at nakakabinging putok ng baril ang yumanik sa kanilang pwesto. Ang liwanag mula sa dulo ng armas ay panandaliang nagbigay linaw sa madilim na sulok na iyon. Isang katawan ang biglang humarang sa harapan ni Clara. Naramdaman ni Clara ang pagtalsik ng mainit na likido sa kanyang pisngi, kasunod ang mabigat na pagbagsak ng isang tao sa kanyang paanan, habang unti-unting kumakalat ang matingkat na pulang dugo sa sahig. Bumagsak ang katawan sa paanan ni Clara. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mata na kanina ay nakapikit sa matinding takot, bumungat sa kanya ang isang takpong hindi niya inasahang makita hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Hindi si Elias ang nakahandusay sa kanyang harapan upang saluhin ang bala. Si Mateo. Ang puting polo ng niyang dating asawa ay mabilis na kinukulayan ng malapot at madilim na dugo mula sa isang malaking tamangang bala sa mismong dibdib nito. Nabitawan ni Mateo ang matalim na basak na bote na hawak niya kanina. Sa huling sandali, nang makita niyang kakalabitin na ng general ang gatilyo at tuluyan nang mawawala si Clara, tila biglang nagising ang matagal nang natutulok na konsensya sa puso ni Mateo. Sa isang iglap ng katapangan na hindi niya kailanman ipinakita sa buong pagsasama nila, ipinantapat niya ang sariling katawan upang saluhin ang kamatayan na nakalaan sana para sa babaeng minsan niyang ipinangakong mamahalin sa harap ng dambana. Napasinghap si Clara, nanginginin na napaluhod sa tabi ni Mateo. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Ang lalaking sumira sa kanyang tiwala. Ang lalaking pilit siyang pinaktatabuyan sa ulan, at ang lalaking nagtangkang saktan siya kanina lamang dahil sa kasakiman, ay siya ring nakbuwis ng sariling buhay ngayon upang iligtas siya. Mateo, bakit? Nanginginig na bulong ni Clara habang pilit na tinatakpan ng kanyang ngapalat ang mabilis na pag-agos ng mainit na dugo mula sa dibdib ng lalaki. Tumingin si Mateo sa kanya.
Ang mga mata nito ay hindi na nanlilisik, kundi puno ng luha at labis na pagsisisi. Umubo ito at may sumamang dugo sa kanyang mga labi. Patawad, Clara, nahihirapang wika nito. Ang boses ay unti-unting humihina na parang hanging nawawalan ng direksyon. Naging bulag ako, naging duwag ako sa sarili kong ina. Sana, kahit sa huling pagkakataon, mapatawad mo ako. Bago pa man makasagot si Clara, umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang isang nakakabingi at nakakakilabot na tili. Nakita ni Doña Rosa ang pagbagsak ng kanyang kaisa-isang anak. Gumapang ang matanda papalapit, sumisigaw, nagwawala, at nagmamakaawa sa langit na ibalik ang buhay ni Mateo. Ngunit huli na ang lahat. Nang hawakan ni Doña Rosa ang muka ng kanyang anak, tuluyan nang pumikit ang mamata ni Mateo at nalagutan ng hininga. Ito ang pinakamabigat na parusa para kay Doña Rosa. Hindi lamang ang pagkawalang kanyang kayamanan, hindi lamang ang paggupo sa malamig na rehas ng kulungan, kundi ang mabuhay araw-araw na dala ang katotohanan na ang kanyang sariling kasakiman at pagkauhaw sa kapangyarihan ang siyang pumatay sa nag-isa niyang anak. Niyakap ng matanda ang walang buhay na katawan ni Mateo habang humahagulgol na parang nasisiraan ng bait. Samantala, natigilan ang general sa kanyang ginawa. Hindi niya inaasahan na may sasalo sa kanyang bala. Ginamit ni Elias ang maliit na pagkakataong ito. Mabilis na tumalon si Elias mula sa itaas ng entablado at ginamit ang lahat ng kanyang naipong lakas upang ihampas ang hawak niyang makapal na piraso ng kahoy sa ulo ni General Valderrama. Bumaksak ang general sa sahig, nawalan ng malay at nabitawan ang kanyang armas. Kasabay nito, tuluyan nang nawasak ang malalaking pintuan ng bulwagan. Pumasok ang dosa-dosa ng sundalo ng Republika na tapat sa batas at sa punong mahistrado. Sa loob lamang ng ilang minuto, napaligiran, naposasan, at nadakip ang lahat ng armadong tauhan ng sindikato, kabilang na ang duguan at walang malay na si Valderrama. Kinalatkat ng ngaalagad ng batas si Doña Rosa palabas. Ang matanda ay tulala, nakatitis sa kawalan, at tila wala na sa sariling katinuan habang pilit na inaabot ang katawan ng anak. Nawala ang kanyang negosyong pinundar mula sa nakaw na alahas, nawala ang kanyang yaman, at nawala ang kanyang anak. Naiwan siyang walang-wala, isang buhay na patay na magdudusa hanggang sa huling hininga niya sa loob ng selda. Nang maging tahimik na ang paligid at tanging mahakbang na lamang na sundalo ang naririnig, nilapitan si Clara ni Elias at maingat siyang inalalayan upang makatayo. Hawak pa rin ni Clara nang napakahigpit ang kwintas ng kanyang ina. Tiningnan niya ang buong bulwagan na ngayon ay puno nga. Mabasak na salamin at sirang pangarap na, mataong nagtangkang kalabanin ang katotohanan. Makalipas ang ilang sandali, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa labas ng bulwagan. Pumasok ang punong mahistrado. Ang kanyang ulo ay may benda ngunit nananatiling matikas ang paglakat, kasunod ang tapat na si Gabriel. Nang makita ni Clara ang kanyang ama, binitawan niya ang lahat ng kanyang pagpipigil. Tumakbo siya at nayakap ng napakahigpit ang matanda. Umiyak si Clara sa dibdib ng kanyang ama, inilabas ang lahat ng bigat, takot, at sakit na tinaglay niya sa loob ng maraming taon ng pagpapanggap at pagtitiis. Natapos na ang gulo, anak ko, malumanay na bulong ng kanyang ama habang hinahagot ang magulong buhok ni Clara, makakapapahinga na ang kaluluwa ng iyong ina. Ang ebidensyang matagal niyang itinago sa kwintas na iyan ay nasa ligtas ng nga kamay. Gagamitin natin ito upang linisin ang buong lipunan mula sa taong sumisira sa ating bayan. Matutulok ng payapa ang iyong ina ngayong gabi. Dahan-dahang humiwalay si Clara sa pagkakayakap. Inabot niya sa palat ng kanyang ama ang makinang na kwintas na may pulang bato. Tumingin si Clara sa malaking bintana ng sirang bulwagan. Sumisilip na ang unang liwanag ng araw sa kalangitan, pinupunit ang kadiliman na bumalot sa kanila ng buong gabi. Ang bagyo sa kanyang buhay ay tuluyan ng humupa. Sa kabilangang lahat ng luha, pang-aabuso, at pagpapanggap, nanatili siyang nakatayo. Hindi na siya ang ulilang pinakmalupitan, at hindi na rin siya ang asawang inalipin ng pamilya de la Cruz. Siya si Maria Clara de los Santos, ang babaeng nakpatumba sa isang buong kaharian ng kasamaan ng mag-isa. Habang pinagmamasdan niya ang pagsikat ng araw, alam niyang handa na siyang harapin ang bagong umaga ng may malinis na budi, tapang, at ganap na kapayapaan sa kanyang puso.